Magandang umaga po, brothers and sisters. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat na sa amin ay nagligtas at patuloy na nagmamahal. Kami po noon, Panginoon, ay namuhay ayon sa aming sariling kagustuhan. Dahil dito, nakakagawa kami ng maraming kasamaan sa iyong harapan. Nararapat na mapunta kami sa walang hanggang kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. Subalit, Panginoon, nahabag ka po sa bawat isa. Bagkus, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Siya yung tumanggap ng kahatulan, ng sakit at kamatayan na nararapat naming tanggapin. Lumanak ang iyong banal na dugo upang tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan ng walang hanggang katubusan. Salamat po, Panginoon, sa maluwalhating pag-asa na ibinigay mo sa aming mga puso, na kami ay magiging tagapagmana ng walang hanggang langit na inihanda mo para sa mga anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli na patuloy mong binubuhos ang biyaya sa pagkakataong ito. Dinala mo kami sa lugar na ito upang matanggap namin ang biyaya at kalakasan na nagmumula sa iyong salita. Pakiusap, Panginoon, buksan mo po ang aming puso at isipan. Ituro niyo po sa amin kung paano ang mga salita mo ay magiging kalakasan namin sa mga oras na kami sinusubok ng mga mahihirap na sitwasyon sa aming buhay Kristiyano. Batid niyo po, Panginoon, na mayroon sa amin na may karamdaman. Panginoon, kung paano niyo po ipinanumbalik ang paningin ng isang bulag at binuhay ang 4 na araw ng patay. Kami po, Panginoon, ay sumasampalatayang mararanasan namin ang kagalingan mula sa iyo. Batid niyo po, Panginoon, ang kalagayan ng aming minister's wife, na si Sister Estela, na sa mga sandaling ito, Panginoon, ay may malubhang karamdaman. Pakiusap, Panginoon, hinihiling po namin na maibalik mo sa kanya ang kanyang mabuting kalusugan. Subalit hindi po ayon ang ibig ko, kundi ayon sa kalooban mo. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga dumadaan sa pagdadalamhati dahil sa kapatiran namin na pumanaw na, si Brother Arnolfo. Sumasampalataya kami, Panginoon, na dahil sa aming kaligtasan, maging ang kamatayan ay hindi makakapaghiwalay sa amin at sa Diyos. Salamat, Panginoon, at kayo po ang mag-aliw ng mga salitang ito sa kanyang pamilya na kasalukuyang nagdadalamhati. Panginoon, dalangin ko rin ang mga kapatiran na sa mga oras na ito, kung nasa man po sila, ingatan mo sila ng lubos at huwag niyo pong pahintulutan ng sinumang sa kanila tuluyang marumihan sa kanilang mga puso dahil sa pagnanasa ng laman. Sa aming pag-aaral, Panginoon, ilagay niyo po sa aking may hinang bibig na maipangaral ko lamang ng tama ang salita mo at hindi ang sarili kong karunungan. Kung meron man pong dumi sa aming mga puso sa mga nakalipas na araw, linisin niyo po kami sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. Mula sa simula hanggang sa matapos, ay sa iyo lang po kami lubos na magtitiwala at umaasa. Ito po ang aming dalangin at hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Unang Tesalonika. Unang Tesalonika, chapter 5. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 1 hanggang 11. So, babasahin po natin ito ng salitan. Sisimulan po naming mga brother ang verse 1, kayo naman po ang verse 2 sa mga sister, hanggang sa matapos po natin, hanggang verse 11. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 1. Please, brothers, 3, 2, 1. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat pa sa inyo. Kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man.
sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Sapagkat tayo ay hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay hanggang 11, 3, 2, 1. Na namatay dahil sa atin, upang tayo ay maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at pagtibayin ang isa't isa, gaya ng inyong. Salamat po. Ito po yung talata ng Biblia na pagbubulayan natin ngayong umaga. Kamusta po ang bawat isa? Ilang buwan na rin yung lumipas nung huling tayo ay nagkasama-sama. Okay? So, sa pagbiyahe ko po rito, talagang hindi alintana yung init. Maaga pa lang mainit na. At minsan, pabugso-bugso yung ulan. Sa iba naman, ibang bahagi ng bansa o ng ibang bansa, meron naman silang nararanasang pag-ulan ng hailstorm. Yung mga namumuong tubig na gaya ng kasing lalaki ng baseball, inuulan sila ng ganito. Doon po sa Ragay, nakaranas kami noong 2 linggo nang nakalipas, nakaranas kami ng lindol. Alam niyo po ba kung ilang beses sa buong magdamag, maghapon? Almost 20 times na paglindol. 3.0, magnitude, 2.7. Every hour nararanasan po namin ito. Naranasan nyo rin po ba dito? Yung lindol? Doon po sa Ragay nangyari po yan. Okay? Ito po yung tinatawag na earthquake swarm. Kung saan madalas yung pangyayari ng pagyanig ng lupa. Hindi na natin nauunawaan yung mga bagay na ito sa panahon ngayon. Ibang-iba nito kaysa dati. Sinasabi nila, dulot daw ito ng climate change. Malamang, marahil, subalit, mas maliwanag na sinasabi ng Biblia. Paluma na ng paluma yung ating tahanan, yung ating mundo. Kaya naipropesiya ito sa Biblia at inilagay doon sa Hebreo chapter 1 verse 11. Sabi dito, sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili. At silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gayunman, kahit na maglaho ang lahat ng mga nag-e-exist na bagay dito sa ibabaw ng lupa, mayroong bukod tanging mananatili. Ano po yun? Ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya naman, sa Marcos chapter 13 verse 31, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa ibang kasulatan, na isulat din na maglalaho ang langit at lupa. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Ito po yung katotohanan. Ibinigay na ito sa atin, sa ating mga Kristiyano, bilang paunang paalala. So tatanungin ko po kayo, last summer retreat, sino po yung mga naka-attend ng summer retreat? Marami po, halos lahat tayo. Okay? Nakita niyo po doon yung haba ng pila pagdating ng counseling? Sa katunayan, inabot kami ng 1 a.m. Maraming mga katanungan patungkol sa kaligtasan at sa sitwasyon ng buhay Kristiyano ng mga kapatiran. Subalit, pumukaw sa akin yung isang tanong. Ano po yun? Sa John chapter 20 verse 7. Bakit daw yung telang ipinambalot sa ulo ni Jesus ay nakatupi ng maayos sa kanyang libingan? Para maunawaan natin, puntahan po natin yung aklat ng 1, chapter 20, verse 7. John chapter 20, verse 7. Kung nandyan na po kayo, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga telang lino, kundi bukod na nakatiklop sa isang tabi. Hindi ko po alam kung ano yung layunin ng pagtatanong, pero isa lang po ang naunawaan ko dito. May mahalagang bagay na dapat nating malaman sa verse na ito. Para malaman natin yung buong konteksto, tingnan natin yung verse 5 and 6.
Sa verse 5 and 6, basahin din natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At siya yumuko upang tingnan ng loob, at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino, subalit hindi siya pumasok sa loob. Lumating naman si Simon Pedro na sumunod sa kanya. Pumasok siya sa libingan at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino. Ito pong verse na ito, sa chapter 20, ito po yung pagpapatutuo ng si Jesus ay wala na po sa libingan after 3 days. At nang madiskubre ito ni Maria, kaagad niyang ipinaalam sa mga alagad. Kaya naman dali-daling tumakbo si Pedro sa libingan. At nakita nila yung telang binalot sa katawan ng Panginoong Jesus ay nakalatag doon sa bato kung saan siya nahimlay. Wala na po yung kanyang katawan. Subalit, bakit sa telang lino na ginamit na pambalot sa kanyang ulo ay nakatabi at nakatupi ng maayos? Bakit po kaya? Sino kaya yung nagtupi? Sa libingan ni Jesus, walang ibang naroroon kundi yung katawan ng Panginoong Jesus. Noong isinara ng kawal yung bato na nagsisilbing takip doon sa lagusan, wala nang ibang katawan maliban sa Panginoong Jesus. Pero after 3 days of Christ's resurrection, nawala na ng laman yung libingan niya at nakabukas yung bato na nagsisilbing takip. At nakila ng kanyang mga alagad yung telang linong ginamit, bukod doon sa telang pinambalot sa kanyang katawan, nandun lang sa lapag. Subalit yung telang binalot sa kanyang ulo ay nakatupi ng maayos. Bakit yung telang yon ay nakatupi? Bakit po kaya? Hindi siya kasamang nakalatag doon sa ibang tela, nakatiklop ng maayos. Wala na roon ang Panginoong Jesus. Sino po kaya yung nagtiklop noon? Pero pong idea? Wala pong naisulat sa katunayan sa Biblia kung sino po ang nagtiklop noon. Subalit, kung bakit ito inilagay sa Biblia, para sa isang mahalagang aral na dapat nating malaman. Ano yung nais ipabatid ng Diyos sa salitang ito para sa atin? Okay, so ipapaliwanag ko po. Noong mga panahon na yon, yung mga lahing Hebreo or mga Jewish people, kapag kumakain ng kanilang amo sa hapagkainan, meron din silang gamit na telang lino. Kadalasan inilalapag sa kanilang mga hita, kadalasan naman ibinabalot, tinatali sa kanilang leeg. Ito ay nagsisilbing panglinis. Kapag ang isang Panginoon o isang master kumakain, nasa tabi niya lang yung mga alipin. At kung minsan, pinapaypayan pa sila gamit ng malalaking dahon mula sa punong kahoy. Kapag ang isang pinuno o ang isang master, habang kumakain, at iniwan niya yung telang lino, doon sa kanyang hapagkainan, at siya'y umalis, ito po ay hudyat na pwede nang linisin ng alipin ang kanyang hapagkainan. Tapos na siyang kumain. Subalit, kapag ang master o ang pinuno kumain at siya'y tatayo, titiklopin niya ng maayos yung telang linong iyon, ilalagay sa kanyang harapan. Tatayo siya, indikasyon na siya po ay, ano pong indikasyon? Siya po ay babalik. Kaya yung alipin, hindi niya po gagalawin iyong hapagkainan. Dahil indikasyon na hindi pa po tapos kumain yung kanyang amo. Sa modern time, meron din tinatawag na tablecloth. At sa mga fine dining restaurant, meron tinatawag na table code. Sa pamamagitan ng mga kutsara at tinidor o utensils, nagbibigay mensahe ito sa mga waiter o service crew kung tapos na siya o hindi pa tapos kumain. Kaya yung mga lahing Hebreo, ang mensahe ng pagtiklop ng kanilang tela sa hapagkainan, indikasyon na siya po ay babalik. Ngayon, tatanungin ko po kayo, bakit nakatupi yung telang linong pinambalot sa ulo ni Jesus? Bakit? Yes, siya po ay babalik. Sa ipinakita ni Jesus, nangangahulugan na siya ay buhay
at siya'y muling magbabalik. Kaya naman ito na isulat sa Biblia upang ipahayag sa sangkatauhan si Jesucristo ay muling magbabalik. Paano po ito maiko-connect sa ating main scripture na binasa? Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik, napapanahon po na pagbulayan natin yung salitang ating binasa tungkol sa maghanda para sa pagdating ng Panginoon. Ito po yung paksa o title ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Bakit kailangan maghanda? Ano yung dapat isaalang-alang bilang paghahanda? Sa verse 2, sa ating main verse, sabi dito, ang araw ng Panginoon ay darating gaya ng magnanakaw sa gabi. Napakalapit na po ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mabilis na nagaganap yung mga huling tanda ng panahon na ibinigay niya. Darating daw siyang gaya ng isang magnanakaw. Alam niyo po ba kung kailan darating ang magnanakaw? Ito yung mga panahong komportable ka, nagliliwaliw, nagsasaya, o kaya marahil ay tulog. Ibinigay ni Jesus yung mga tanda kung kailan siya muling babalik. Tingnan natin sa Mateo chapter 24, verse 3 hanggang 7. Mateo chapter 24, verse 3 hanggang 7. Babasahin po natin. Kung nandyan na po kayo, samahan niyo po ako. Mateo chapter 24, verse 3 hanggang 7. 3, 2, 1. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang tanong po, nangyayari na po ba ito sa panahon natin? Nararamdaman niyo po ba? Yes. Nakikita niyo po ba, mabilis na nagaganap yung mga propesiya. Hindi na natin ito maikakaila. Detalyadong nangyayari yung mga huling tanda na sinabi ni Jesus. Tatanungin ko po kayo, anong paghahanda yung ginagawa natin? Naghahanda po ba tayo? O wala nang pakialam kung ano yung nangyayari sa paligid? Dahil patuloy pa rin tayong humahawak doon sa mga bagay na nagnanakaw ng oras natin at ng atensyon na hindi natin maiwan-iwanan. Sa Mateo chapter 24, verse 33, sinabi dito, gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. We are living at the end of times. Anong paghahanda yung dapat na ginagawa ng isang Kristiyano? Sinabi niya, kapag nakita na ninyo yung mga bagay na ito, tumutukoy sa mga huling tanda ng panahon. Mas malapit na kaysa sa inaasahan natin. Nakatayo na siya sa ating mga pintuan. Kapag binuksan niya yan, tapos na. Wala nang chance para sa iba na maligtas. Kaya sa pamamagitan ng sermon ngayon, kumakatok siya sa ating puso. Nagpapaalala. Ano yung dapat na tinataglay ng isang Kristiyano habang naghihintay sa kanyang muling pagbabalik? Ang isang babaeng nanganganak o manganganak pa lamang, bago dumating yung araw ng kanyang pagdi-deliver sa sanggol, naghahanda ito ng mabuti. Pinaghahandaan niya yung mga gamit na kinakailangan sa oras ng siya magkakaroon ng isisilang na anak. At meron din siyang pusong nananabik na makita yung sanggol na yun. Paano naman sa ating buhay Kristiyano? Meron din ba tayong ganitong puso? Nananabik po ba tayo?
Kaya bilang mga Kristiyano, siyasatin natin kung anong uri ng puso at paghahanda yung kailangan habang naghihintay sa Panginoon. Ilang beses po itong binanggit ni Jesus nung nangaral siya sa loob ng 3 taon. Doon po sa Mateo chapter 24 verse 43, sinabi dito, ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya. At hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Inahaling tulad ni Jesus yung kanyang pagbabalik sa pagdating ng isang magnanakaw. Ano yung gagawin mo kung sakaling sinabi ng Biblia, bukas sa makalawa, darating ang Panginoong Jesus? Ano po yung gagawin natin? Saka ka palang kikilos. Saka ka palang mag-aatubili. Matataranta at magmamadali. Saka mo palang bibitawan yung mga bagay na pinagkakabalahan mo araw-araw. Sa Lucas chapter 12 verse 39, tingnan natin. Lucas chapter 12 verse 39. Kung nandiyan na po kayo, Lucas chapter 12 verse 39, 3 to 1. Subalit alamin ninyo ito. Kung lalalaman ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, siya hindi magpapabayang mapasok ang kanyang bahay. Nasubukan na po ba ninyong manakawan? Sino po dito yung naranasan ng manakawan? Malooban yung bahay niya. Mabutit wala pa. Okay? Ano po yung mararamdaman ng isang taong pinasok? Naramdaman ko po yan, naranasan ko. Nakakabahala, nakakatakot. Pero bakit sa gabi kadalasan, sumasalakay ang isang magnanakaw, yung mga akyat bahay? Bakit? Sinasamantala nilang madilim yung paligid. Kapag nakita nilang patay na yung ilaw ng bahay na target nila, ibig sabihin kapag tulog na yung may-ari, doon sila sasalakay. Isinisilarawan ng Panginoong Hesus yung kanyang muling pagdating tulad ng isang magnanakaw. Hindi dapat tayong madatnal na tulog. Tulog sa ating buhay Kristiyano. Na pabanjing-banjing, nagre-relax, na parang walang mangyayari at walang inaasahan. Kaya naman, pati yung mga kasama ng ganitong uri ng Kristiyano sa loob ng kanilang bahay, hindi pa naliligtas. Komportable pa rin siya. Isinalarawan din ito ni Apostol Pablo doon sa Thessalonian Church. Tingnan natin doon sa ating main verse, unang Thessalonica chapter 5 verse 2. Lagyan po natin lagi ng tanda yung ating main verse. Okay, sa verse 2, unang Thessalonica chapter 5 verse 2, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Hindi natin alam kung kailan siya darating, kung kailan tayo luluubin ng magnanakaw. Inahaling tulad niya ito sa kanyang pagdating. Sabi nga ng Panginoon sa Mateo chapter 24 verse 43, kung nalalaman ng punong sambayan ng anong bahagi na darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya, magbabantay sana siya, magiging aware. Dahil kung aware tayo, hindi tayo maaring pasukin ng magnanakaw. Sa panahon natin ngayon, nagkalat na yung mga masasamang loob. Hindi mo alam kung kailan sila haatake. Kaya nga bago matulog, ano yung sinisigurado natin sa loob ng bahay? Sinisigurado nating sarado yung mga pinto, yung mga bintana. Lalo na kung nakakabilita tayo ng mga looban o nakawan sa paligid natin. Hindi tayo minsan mapalagay. Hindi tayo makatulog ng mahimbing. Lalo na yung mga tahanan natin, walang sapat na security para sa mga masasamang loob. Subalit ganito isinalarawan yung pagdating ng Panginoon, biglaan. Kaya nga nagbigay siya sa atin ng mga tanda. Tayo mga born-again Christian, yung sinasabihan ni Jesus na maghanda, hindi po yung mga hindi ligtas. At higit na binibigyan tayo ng babala para sa mga taong nakapaligid sa atin araw-araw. Iligtas mo sila. Silang mga dinadala sa katayan. Pigilan mo silang natitisod patungo dun sa kamatayan. Proverbs chapter 24 verse 11, hindi ba tayo nangangamba sa salitang ito? Hayaan mo lang bang danasin ito ng isang sa mahal mo sa buhay? Ng nanay at tatay mo? Ng kapatid mo?
Sinasabi ng Biblia, pigilan mo sila, iligtas mo sila. Kailangan nilang maligtas. Ano yung mararamdaman mo? Kapag nagsasalita yung magulang mo, nagdudusa dun sa impyerno, at sasabihin niya, anak, mayroon palang kaligtasan. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Anak, mayroon palang bagay na dapat kong matutunan para hindi sana ako nagdudusa sa lugar na ito. Ano yung mararamdaman natin? Masakit. Hindi natin kayang tanggapin ang salitang yon. Alam natin, pagdating sa kaluwalhatian ng Diyos, wala na tayong emotion. Wala nang sakit, wala nang kagutuman, wala nang karamdaman. Subalit, pinaparamdam sa atin ngayon. Ano yung mararamdaman natin? Kung sakaling biglang dumating ang Panginoong Hesus, marami tayong mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas. Bilang isang mga anak, nagnanais tayo na masuklian yung ating mga magulang dahil inaruga tayo nito sa mahabang panahon. Okay? Nagnanais tayo mabigyan siya ng mga bagay na pwede siyang maging masaya. Nangarap din tayo na mabigyan siya ng tahanan, makaranas ng komportableng pamumuhay. Ito yung pagmamahal ng anak sa kanyang ina. Subalit kahit hindi natin nabigay yung mga bagay na ito, kung naging kasangkapan tayo para maihatid ang salita ng kaligtasan sa kanilang buhay, nagawa mo na at naibigay mo na yung pinakamahalagang regalo na dapat matanggap ng isang tao, yung kaligtasan. Naibigay mo na yung pinakamagandang regalo. Ano po yun? Eternal life. May pagkakataon pa po. Hindi pa huli yung lahat. Gumawa ka. Kumilos ka. Ibigay mo yung lahat para matanggap nila ito. Huwag kang magpakakampante. Baka maging huli na yung lahat. Naalala niyo po ba yung kwento ng mayaman at si Lazaro? Doon sa Lucas chapter 16. Di ba sinabi ng mayaman, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako dito. Nai-imagine niyo po ba? Sa isang patak ng tubig, magkakaroon siya ng napakalaking kaginhawaan. Dahil sobra ang hirap po doon, ang impyerno dinisign para sa spiritual distraction. Walang kasakitan na pwedeng maranasan ng tao dito na maikukumpara sa sakit na mararanasan po doon. Kaya sa Lucas chapter 16, verse 27 to 28, meron siyang pakiusap kay Abraham. Sinabi sa kanya, kung gayo'y pinapakiusap ko sa iyo, Ama, isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatutuo sa kanila na hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Pero wala na pong chance doon. Ang impyerno, walang kaluwalhatian ng Diyos doon. Walang presensya doon. Kahit anong pagmamakawa at pagtangis ng isang makasalanan, wala na pong makakarinig sa kanya. Kaya iligtas mo sila habang may pagkakataon pa. Ituring mo yung Bible seminar na magsisimula bukas, ito na yung last chance. Ipapagpaliban mo pa ba ito? Mananatili ka pa bang tahimik sa harapan nila? Kapag dumating ang Panginoon sa Kristo, wala nang chance para sa kaligtasan ng mga hentil. Yung 144,000, ito'y para lang sa mga Hudyo. Kaya inaling tulad ng Panginoon na muli siyang babalik na gaya ng isang magnanakaw. Iligtas mo sila. Ihanda mo sila bago dumating ang Panginoon. Yung unang pagdating ni Jesucristo 2,000 years ago, para tubusin yung kasalanan ng sanlibutan. Yung ikalawang pagdating niya, hindi na po para sa kasalanan, kundi para sa mga ligtas na may pusong sabik na naghihintay sa Kanya. Hebrews chapter 9, verse 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog ng minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami at ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Kaya kung meron pa rin sa atin dito na iniisip na may naiwan pa siyang kasalanan sa kanyang buhay, hindi na yan yung sadya ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik.
Marami pong religyoso at relihiyon na nagtuturo sa muling pagbabalik daw ni Jesucristo, ililigtas niya pa yung mga tao. Yes, ililigtas niya yung mga tanging ligtas na may pananampalataya sa kanyang dugo. Maling-mali po yung katuruan na may second chance pa. May tanong po ako, may kasalanan pa bang naiwan sa atin? May kasalanan pa bang merong naiwan dyan? Wala na po. Natubos na lahat. Alam ng Diyos na paulit-ulit pa rin tayo makakagawa ng kasalanan dahil nandito pa rin tayo sa laman. May pagnanasa ito, may desire. Kaya nga tinubos tayo ng walang hanggan. Hindi sa pamagitan ng mga dugo ng mga kambing na mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Eternal redemption, walang hanggang katubusan. Ito yung tinitiyak niya. Meron pa bang makakaagaw nito sa atin? Wala na. Yung kapangyarihan ng kanyang dugo, magpakailanman. Kaya sa Isaiah chapter 43 verse 25, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. May pag-aalala pa ba tayo? Wala na. Subalit hindi tayo pwedeng mamuhay na kasunod ang kasalanan. Yung masigit nating isaalang-alang kung paano tayo makakaiwas doon sa kasalanan. Hindi na dapat tayo namumuhay pa at kasama at nagiging kasangkapan ng ating mga sarili sa kasalanan. Wala nang bisa sa atin ng impyerno, subalit mayroong pagdidisiplina. Kapag magpapatuloy pa rin ang isang ligtas na ginagamit ang kanyang katawan doon sa kasalanan, para hindi na magpatuloy na ginagamit ang templo ng Espiritu yung kanyang katawan, wawasakin na ito ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Biblia at ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Physical distraction, pinakamabigat na disiplinang pwede matanggap ng isang anak ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo namumuhay sa kasalanan. May disiplina. Mayroon tayong takot sa Diyos. Kaya yung tunay na naligtas, yung takot, dito nagsisimula yung karunungan. Kaya masasabi natin, hindi ko kayang gawin yan. May takot ako sa Diyos. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal na kasulatan ay kaunawaan. Tingnan natin, 2 Korinto chapter 5 verse 21. 2 Korinto chapter 5 verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Si Jesus walang kahit isang kasalanan. Naging makasalanan siya. Niyakap niya yung krus. Noong mga panahon na yon, ang krus sumpa. Meron ba sa atin dito ang gustong-gusto ng silya elektrika? Wala po. Dahil ito'y kumakatawan sa kamatayan. At tayo'y naging katwiran ng Diyos mula sa pagiging anak ng kadiliman, ay inyari niya tayong mga anak ng liwanag. Kaya sa unang 1, chapter 3, verse 1, sinabi dito, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. At sinasabi niya, bago siya namatay doon sa krus, natupad na. It is finished. Tinapos siya ng bayaran lahat ng kasalanan natin. Kaya kung may naiwan pang kasalanan sa iyo, kahit isa, wag ka po munang masabik sa second coming ng Panginoong Hesus. Siguradong maiiwan ka. Kahit isang piraso ng kasalanan na iniisip mo na hindi pa natubos, hindi na yan yung sadya ni Hesus sa kanyang pagbabalik. Sinabi dito, siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas yung mga sabik na naghihintay sa kanya. Mga ligtas, babalikan niya, kukunin. Ito po yung rapture. Para hindi maranasan yung 7 taong kapigatian, dapat kasama ka doon sa maililigtas. Okay? Sinabi ni Pastor Johan Ri sa kanyang sariling opinyon, na marahil malamang hindi nalilipas yung kanyang buhay, mararanasan niya ang kaligtasan ng katawan, rapture. Punta tayo sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 13. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13. Kung nandiyan na po, babasahin natin ang sabay. 3, 2, 1.
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Natutulog. Ano pong ibig sabihin nito? Sa harapan ng Diyos, ang mga Kristiyano, ang mga naligtas, kapag namatay sa laman, sa harapan niya ay natutulog lang. Ang kamatayan sa Biblia ay pagkahiwalay ng ating laman sa Espiritu. Ang ating laman babalik sa alabok. Ang mga born-again Christian na mamamatay, tulog lang daw sa harapan niya. Kaya nga sinabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo tungkol sa mga natutulog. Huwag kayong malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Pansinin niyo ang sanlibutan. Kapag namatayan sila, yung pagdadalamhati, halos sobrang hindi nila matanggap. Naglulupasay sila sa sobrang pagtangis. Pero sinabi sa atin ng Biblia, hindi tayo gaya ng iba na walang pag-asa. Sa verse 14, sinabi dito, sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Masakit sa damdamin din ng isang Kristiyano na mawala ng mahal sa buhay. Subalit, yung pagdadalamhating yun, tinatakpan ng maraming pag-asa at kaluwalhatian na pangako ng Diyos. Okay? Bagamat mamatay siya, pagdating ng panahon, makakapiling natin siya, yung kanyang espiritu at ang ating espiritu. Okay? Ito yung maluwalhating pag-asa sa bawat Kristiyano may pananampalataya sa kanyang dugo. Bagamat mamatay, muling bubuhayin ng Panginoon. Okay? Wala silang tunay na kapayapaan, yung sanlibutan kapag nangyari ito sa kanila. Hindi katulad ng ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa John chapter 14, verse 24, sinabi dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya huwag mabagabag ang iyong puso o matakot man. Bagamat meron tayong pagdadalamhati, subalit mas malaki yung kapayapaang ibinibigay sa atin mga puso mula sa Diyos, nananahan sa atin. Kaya sa Pilipos chapter 4 verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi mabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica chapter 4 verse 15, sa kasunod na verse, basahin natin ng sabay-sabay, 3-1, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Mauna sila sa atin. Okay? Ang kamatayan ay simula ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang kamatayan ng mga Kristiyano ay dakilang bagay sa harapan ng Diyos. Kaya wala na tayong takot sa kamatayan. Meron pa ba takot dito mamatay? Wala na. Ito yung salita at kapangyarihan ng Diyos na inilagay sa ating mga puso. Subalit hindi pa ipahintulot ng Diyos yan. Bakit? May purpose pa. Meron pang role na dapat nating gawin habang nabubuhay pa. Ano yung unang utos na dapat gawin natin sa labas? Ano yung unang utos? Iligtas sila. Kaya tayo nabubuhay. Everything is for evangelism. Kung bakit merong mga gawain sa church, may mga group, may mga ministry, lahat ito para sa evangelism. Ito pa yung purpose natin. Okay? Kaya dapat ginagawa natin ito. Isinasabuhay natin ito. Sa verse 16, unang Thessalonica, chapter 4, verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Itong mga born-again Christians. Kaya sa verse 17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at gayon ay makapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Verse 18, kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya kahit sa gitna ng pagsubok, kagutuman, karamdaman, nagtitiis tayo ng masaya. Kahit yung kamatayan ng mga banal, hindi ito makakapaghiwalay sa atin sa Diyos.
aaliwin tayo ng espiritu ng mga aliw. Si Job nawalan po ng lahat ng mayroon sa kanya sa loob ng isang araw. Alam po natin yung nangyari kay Job. Tama? Halos 10,000 ng kanyang mga hayupan namatay. Maging yung kanyang 10 anak sa loob ng isang araw. Pero ano po yung naging tugon niya sa kabila ng naranasan niyang ito? Kahit na itinakwil siya ng sariling niyang asawa, na sa mga panahon na yon, siya na lang yung makakapagbigay comfort, yung kanyang babaeng asawa. Subalit sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang tapat sa Panginoon mong Diyos? Sumpain ka at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanyang asawa, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng isang hangal. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos? Hindi ba tayo pwedeng tumanggap ng hindi mabuti? Ito yung naging tugon ni Job. Wala tayong pag-aari, lahat galing sa Diyos. Lumabas tayong hubad. Nagkaroon tayo ng mga anak, mula ito sa Diyos. Nagkaroon tayo ng mga gamit, mula ito sa biyaya ng Diyos. Kaya kung kukunin niya lahat ito, hindi dapat tayo magdamdam. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi. Hubad tayong nilabas, hubad tayong kukunin. Okay? Yung mga kukunin, wala nang problema sa kasalanan. Sold na po. Bayad na tayo. Yung mga sumampalataya na sa kanyang dugo, binayaran, past, present, and future sin, may maluwalhating pag-asa na tagapagmana ng kanyang kaharian. Nung nang araw na naligtas tayo, nabago din yung ating mga katayuan sa harapan ng Diyos. Mula sa pagiging isang makasalanan, patungong impyerno na miserableng kalagayan natin, naging mga anak tayo ng Diyos at naging tagapagmana ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nalalaman natin na hindi dito sa lupa yung ating pagkamamamayan, kundi sa langit. Temporary lang po ito. Kaya't huwag kayo mawala ng pag-asa. Habang sumusubok tayo ng mga maraming sitwasyon, mahihirap, test of faith po ito. Kapag hindi tayo makalis sa isang bagay, lubha tayong nalulugbok, disiplina po ito. Kailangan mahanap natin yung dahilan at talikuran ng lubusan. Okay? Transition from sinner to become the Son of God. So ano po yung dapat natin paghandaan sa pagbabalik ng Panginoon? Una, yung assurance of salvation. Kailangan po ng sure at nasa detalyadong pagkaunawa tayo patungkol sa ating kaligtasan. Kaya kailangan mong suriin. Siyasatin ninyo ang mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung tunay na naligtas, si Jesucristo ay nasa sa atin. Siya rin yung Holy Spirit. Siya rin ang Ama. Siya rin ang Diyos. Ibinigay sa atin nung araw na sinampalataya na natin yung kaligtasan bilang paunang bayad. We are sealed by Holy Spirit nung sa sandaling maunawaan natin yun. Doon sa Efeso chapter 1 verse 13. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. At sa 2 Korinto chapter 1 verse 22, iniligay rin niya ang kanyang tatak sa amin at binigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Dito sa mundo, wala pong kasiguraduhan ng buhay ng tao. Hindi dapat nating isaalang-alang yung pag-asa natin dito. Yung mga estudyante, sigurado ka pa po bang makakapagtapos ng pag-aaral? Makapagtapos ka man, sigurado ka pa buwang makakuha ng magandang trabaho at magiging successful in the future. Sigurado ka bang aasenso sa buhay? Aabot ka ba sa retirement age? Hindi po. Sa katunayan, wala pong nakakaalam. Pero dito po, gumugugol ang buhay ng isang tao. Yung sure lang na mangyayari sa atin, yung darating yung araw ng ating kamatayan. Ito ay tinakda na sa bawat tao. At yung pagdating ng Panginoon, alin man ang mauna dyan, sigurado dapat yung kaligtasan natin. Kung aabutan ka ng kamatayan at hindi pa sigurado yung kaligtasan mo, napakadelikadong sitwasyon po ito. At alalahanin mo rin ang may mga ganitong katuyuan sa mga mahal mo sa buhay. Kung dumating yung Panginoong Hesus, hindi ka paligtas at hindi pa sila ligtas, kawawa po sila. Naranasin nila yung 7 taong kapigatian, pagkatapos parurusahan sila sa apoy. Kaya't kailangan mong gumising, kailangan mong maghanda. Isa sa mga bagay na dapat ihanda, iligtas sila. At bilang naligtas, saan po tayo dapat abutan ng muling pagbabalik ng Panginoon? Saan po? Saan po? Tingnan natin sa Revelation chapter 16, verse 15.
Revelation chapter 16, verse 15. Kung nandyan na po, basahin natin ng sabay-sabay. Revelation chapter 16, verse 15, 3 to 1. Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit, upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Paano kung abutan ka ng Panginoon sa piling ng sanlibutan? Nasa mga gawa ng mga kasalanan. Kahiya-hiya po tayo sa harapan ng Diyos. Ano po ba yung pakiramdam kung sakaling maglakad ka dyan sa kalsada na walang damit at makakita sa iyo mga kakilala mo? Nakakahiya. Ganon din. Ganon din yung mararamdaman natin sa harapan ng Diyos. Kahiya-hiya tayo sa harapan niya kung daratnan kang nasa piling ng sanlibutan. Sinabi dito na mapalad ang nananatiling gising at nakadamit. Ibig sabihin may putong ng gantimpala sa mga Kristiyanong dadatnang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Unang Korinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Kung ikaw ay isang ama ng tahanan, magsikap ka. Itaguyod mo yung pamilya mo na tanging sa Diyos lang umaasa. Upang sa pamagitan nito'y makilala ng iyong sambahayan ang tunay na Diyos. Sa Tito chapter 2 verse 2, ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili. Kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Ito dapat yung tinataglay ng isang kalalakihan na isang Kristiyano. Sa ganitong sitwasyon dapat tayo datnan ng Panginoon. Kung ikaw naman ay isang ina ng tahanan, gawin mo ito ng mabuti na may pagpapasakop, buong pagpapasakop sa iyong asawang lalaki. At imulat mo ang iyong pamilya sa salita ng Diyos. Kaya naman sa unang Pedro chapter 3 verse 1, sinabi dito, gayon naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Marahil mayroon dito mga ina ng tahanan na hindi pa po ligtas ang kanilang mga asawa. Malaking part ng salvation, yung makita kung paano tayo namumuhay bilang mga born-again Christian. Ito yung tinatawag na silent evangelism. Mas mainam po ito kaysa sa pananalita. Ang isang taong hiligtas, hindi ka naman tatanungin niya kung ano yung nalalaman mo sa Biblia. Subalit titignan niyan kung anong uri ng pamumuhay mayroon ka. At meron itong malaking encouragement sa kanila. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Sa verse 3, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok o pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng marangal na damit. Ang isang maluwalhating uri ng babae na isinasalarawan ng Biblia, sila itong nakakapamuhay ng may kaamuan at pagsunod. Hindi po sa pamagitan ng physical reflection o appearance. Kaya nga sinabi dito, ang iyong kagayakan ay huwag maging panlabas. Sa verse 4, sa halip ay ang panloob na pagkatao, na may kagandahang walang paglipas ng isang mainhin at maamong espiritu na napakalaga sa paningin ng Diyos. Ito dapat yung datnan sa mga ina ng tahanan. Sa mga worker, meron din dito. Sinabi dito, paliwanagin mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay sa gitna ng sanlibutan. Marami tayong mga nakakahalubilong mga katrabaho na hindi pa ligtas. Okay? Mateo chapter 5 verse 16, paliwanagin niyo ng gayon ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhati nila ang iyong Ama na nasa langit. Pwede din makita sa atin yung isang buhay Kristiyano sa loob ng pagtatrabaho, sa loob ng kumpanya, sa pamagitan ng pagsunod sa policy, unang-una. Hindi tayo substandard. At kung ano yung ipinag-uutos sa atin ng kumpanya, sa namamahala sa atin, pinapatupad natin ito sa loob ng kumpanya. Okay? Bibihira yung mga ganitong empleyado. Kung magagawa natin ito sa loob ng kumpanya, encouragement din po ito sa atin.
Kung nagkakaroon tayo ng mga achievement, gaya ng mga estudyante doon sa campus, nag-gain tayo ng honor and respect. Yung mga estudyante dapat mag-aral ng mabuti. Dahil sa pamamagitan nito'y naluluwalhati din ng tao ang Diyos. Kaya ang isang estudyante na may achievement, meron siyang power of encouragement. At pwede niya itong gamitin para ma-evangelize yung mga taong nakapaligid sa kanya. Ito isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ginagantipalahan ng Diyos yung ganitong uri ng anak sa kapakumbabaan at pagsunod. Unang Pedro chapter 5 verse 5, gayon din naman kayong mga kabataan. Masakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ito yung mabuting pamumuhay ng isang Kristiyanong bilang nasa loob ng campus. Okay? Tingnan natin sa John chapter 15 verse 3 and 4. John chapter 15 verse 3 and 4. John chapter 15 verse 3 and 4, babasahin ko po. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi nagbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Ay gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Kayo'y malilinis na, nilinis na tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Okay? Nalalaman natin na yung katotohanan sa pamagitan ng Bible Seminar, naligtas tayo, naunawaan natin. Yung unang utos matapos ng kaligtasan, manatili sa church, abiding in church. Ang isang sanga, kapag natanggal sa puno, anong mangyayari? Matutuyo. Walang paglago. Kalaunan, itatapon, susunugin. Sanabi dito, malibang nakakabit sa puno. Okay? Kaya dapat, dito tayo datnan ng Panginoon. Ito yung katawan, ito yung iglesia. Building lang to. Tayo yung temple of Holy Spirit. Ito yung church. Itong ating mga sarili ang church. Kapag nagtitipon tayo, tinatawag tayong iglesia. Sa isang lugar, tinatawag itong church building. Ang iglesia, mula sa salitang Griego na ecclesia, it means inihiwalay, binukod, pinili. Okay? Dito dapat tayo maging abala. At mapalad tayo kung dito tayo aabutan ng Panginoon sa ikalawa niyang pagbabalik. Nakakabit sa kanyang puno, tayo yung mga sanga. At ang nananatili, siyang lumalago at nagbubunga. Spiritual meaning ng bunga, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Pero yung nakakalungkot, marami sa mga nagsasabing nakaunawa ng kaligtasan, yung hindi nakakapanatili sa puno. Nanulumbalik sila muli doon sa buhay nilang kadiliman. Okay? Balikan natin yung ating main verse sa unang Thessalonica chapter 5 verse 4. Unang Thessalonica chapter 5 verse 4. Basahin po natin muli. Unang Thessalonica chapter 5 verse 4, 3-1. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay magbigla kayong gaya ng magnanakaw. Pinaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Tayo po mga namuhay sa dating kadiliman, ito yung dati nating pagkatao bago tayo maligtas. Para tayo mga magnanakaw. Gusto natin laging nasa kadiliman. Buong buhay natin bago tayo naligtas, puro sa kadiliman. Pero salamat at kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya dapat lumakad tayo hindi sa kadiliman, kundi sa liwanag. Ito yung sinasabi ng Biblia doon sa Ephesians chapter 5 verse 8. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Balik tayo sa ating main verse, unang Thessalonica chapter 5 verse 5. Unang Thessalonica chapter 5 verse 5, 3-1, basahin natin. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Kaya bilang anak ng Diyos o anak ng liwanag, huwag na tayong makibahagi pa roon sa kadiliman. Wala itong maibubungang maganda sa atin, kundi ating ilangtad ang mga ito. Kaya sa Efeso chapter 5 verse 11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman,
na walang ibubunga, kundi inyong ilangtad ang mga ito. Balik tayo sa ating main verse, unang Tesalonica, chapter 5, verse 6 hanggang 7. Basahin natin muli, unang Tesalonica, chapter 5, verse 6 and 7, 3, 2, 1. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Yung natutulog sa gabi, at naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ito po ay yung mga gawain ng makasanlibutan. Mga gawaing may kaugnayan sa kadiliman. Hindi nila nalalaman yung oras, maging kung ano yung panahon na darating. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, bilang isang naligtas na Kristiyano, huwag matulog na gaya ng iba. Hindi po ibig sabihin, huwag tayong matulog. Literal, kailangan ng katawan natin ng tulog. Pero bilang isang Kristiyano, huwag mong gawing habit yung pagtulog. Huwag bigyang kasiyahan ng laman. Kaya po ako, pag nagigising ako ng 7 a.m. and 8 a.m. sa umaga, nauusig po ako. Hindi po ganun ang tamang oras ng paggising ko. Maraming umaasa. Okay? Dapat 4 to 5 a.m. nag-aaral na po tayo. Nagbabasa na tayo. Maraming kaluluwang umaasa na makarating sa kanila yung salita ng kaligtasan. Kailangan nating magpakalakas. Yung pagiging antukin o pag nanais matulog lagi, iyan po isang katamaran na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa Kawikaan chapter 6, verse 9, at sa verse 10, hanggang kailan ka hihigarian o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkatulog? Kaunting pagtulog, kaunting pag-idlip, kaunting paghalukip-kip ng mga kamay upang makapagningalay. Sa verse 11, sa gayoy ang karukhaan ay darating sa iyo na parang magnanakaw. At ang kasalatan na parang lalaking may sandata. Darating sa iyo yung disiplina ng Diyos. Kung mananatili kang tulog, ganun din tulog sa pananampalataya, tulog sa buhay Kristiyano. Katulad ng pagdating ng Panginoon, bigla ang hinahaling tulad. Sinasaway ka ng Diyos sapagkat sinasayang mo yung mahalagang oras para sa mga taong hindi ligtas. Kung sinasabi mo ngayon, narito ka, pero yung katawan mo, isip mo, wala dito, tulog ka rin sa harapan ng Diyos. Sinasabi natin ang salita ng Diyos, kailangan tayong gumising mula sa pagkatulog. Tignan natin sa Roma chapter 13, verse 11. Roma chapter 13, verse 11. Kung nandyan na po, Roma chapter 13, verse 11, basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya noong una. Ano pong ibig sabihin ng kaligtasan ito? Kaligtasan ng ating katawan. Sa panahon natin, maaring dumating si Jesus anytime, nabuhay pa tayo. Kaya, hindi tayo makakaranas ng kamatayang pisikal. Ano po ba yung kaibahan ng patay sa tulog? Nakikita niyo po ba yung dalawang karakteristik ng patay at tulog? Kapag pinagtabi mo yan, parang pareho lang sila. Pero yung patay, kahit na saktan at gisingin mo, wala nang reaksyon, wala na siyang buhay. Ang tulog, pwede pang gisingin. Mas mahirap gisingin ng taong nagtutulog-tulugan. Wala rin siyang pakialam kahit na mayroong tulog sa katabi niya. Bakit? Dahil tulog siya sa kanyang buhay Kristiyano. Kaya naman, napakalayo pa ng chance sa kanyang mahal sa buhay na mabuksan ang pintuan ng Ebanghelyo dahil siya'y nananatiling tulog. Efeso chapter 5, verse 14, tingnan natin. Efeso chapter 5, verse 14. Efeso chapter 5, verse 14, basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Bumangon ka mula sa mga patay. Bilang isang Kristiyano na sasalubong sa pagdating ng Panginoon, dapat gising tayo, hindi sa piling ng mga patay. Ano ibig sabihin ng mga patay?
silang mga hindi pa naisilang sa Espiritu, patay sila sa harapan ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo nasa piling nila. Saan bang lugar yung mga patay? Patay sa katawan. Nasang lugar ito? Sa sementeryo. Yung buhay physically, pero hindi pa nakaunawa ng kaligtasan, sila naman yung mga patay sa Espiritu, patay sa harapan ng Diyos. Yung lugar nila, yung sanlibutan. Kapag namatay sila sa katawan, yung kanilang Espiritu, pupunta rin dun sa walang hanggang kaparusahan. Bilang isang Kristiyano na ipanganak na muli, yung na born again, saan dapat lugar tayo? Datnan? Sa puno. Dito sa iglesia. At hindi ka dapat makatulog sa lugar ng mga patay. Obserbahan niyo po yung mga kapatiran na napahiwalay na sa church. Kasama ng mga makasanlibutan. Anong nangyari sa kanila? Wala na silang words of God. Unti-unti rin silang napapalayo doon sa panalangin. Okay? Wala na silang fellowship sa mga ligtas. Kung paano namumuhay ang sanlibutan, ganun na rin sila. Walang buhay sa kanilang evangelism. Sa huli, hindi mo matutukoy kung talagang ligtas ba sila o hindi. O nakatulog lang ba kasama ng mga patay? O baka talaga patay pa kayong kanilang espiritu buhat pa nung una. Hindi pa talaga na born again. Okay? Kung tulog lang sila, may pag-asa pa silang gisingin. Punta tayo sa Apocalypse chapter 3, verse 2 and 3. Apocalypse chapter 3, verse 2 and 3. Basahin natin ang sabay-sabay. Apocalypse chapter 3, verse 2 and 3. 3, 2, 1. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magigising, darating ako na gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Binibigyan tayo ng babala ng Diyos. Paano kung nagtutulog-tulugan? May mga Kristiyano pong ganito. Hindi mo alam kung saan sila panig. Hindi sila magising-gising. Walang participation. Walang pagsasakripisyo. Mahirap silang gisingin dahil gising naman talaga. Sila yung nagsasabi na tama na yung nagawa ko para sa iglesia. Tama na't naligtas na ako. Para sa Diyos, sapat na po ito. Marami na daw siyang nagawa. Okay na ako sa gantimpala ko. Pwede po ba yung ganito? Pwede po ba? Tingnan natin sa Apocalypse chapter 3, verse 15 hanggang 17. Apocalypse chapter 3, verse 15 hanggang 17. 3 to 1. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Yung mga ganitong may pag-iisip, sila daw ay kahabag-habag, maralita at hubad. May tatlong uri ng taong binanggit dito. Malamig, mainit, at malahininga. In other translation, yung malahininga, lukewarm. Tatlong uri ng pananampalataya. Malamig, mainit, at lukewarm faith. Kung dito daw tayo sa lukewarm faith, isusuka kita, sabi ng Panginoon. Kaya dapat tayo may maalab at mainit na puso. Okay? Ito yung mga Kristiyanong naligtas pero meron pa ring sariling katwiran patungkol sa buhay pagkatapos ng kanilang kaligtasan. Sila'y namumuhay pa rin sa kanilang sariling kagustuhan, on and off. Kaya sa huli, magugulat na lang sila na parabang nabiktima ng isang magnanakaw. Kahit na kinakatok natin, kinukumusta natin, ini-encourage natin makapanumbalik, nananatili silang tulog.
Kaya gaya ng isang magnanakaw, dadatnan sila sa oras ng hindi nila inaasahan. Balik tayo sa ating main verse. Unang Thessalonica chapter 5, sa verse 8 and 9. Unang Thessalonica chapter 5, verse 8 and 9, 3, 2, 1. Ngunit palibhasay, mga anak tayo ng araw, magpakatino kayo, at isuot natin ang baluti ng pananampalataya, at ang pag-ibig at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang isang Kristiyano na nag-aantay sa pagdating ng Panginoon, tayo rin ay mga kawal ni Kristo. Alalahanin natin, nung ang Israel inilabas doon sa lupain ng Ehipto, hindi lang sila inaring mga ganap na anak ng Diyos. Nagkaroon ng 12 tribo. Sila rin ay mga kawal ng Diyos. Kaya, anong klaseng kawal ang dapat na tinataglay natin? Laging handa, matino. May 2 klase ng kawal o sundalo ng Diyos. Una, sumusunod sa utos bago siya magreklamo. Susunod siya. Ikalawa, yung isa, reklamo muna bago mag-abide. Saan po tayo sa dalawa? Dapat tayo yung sundalong kawalan Diyos, susunod agad na may pagtitiis, pagsasakripisyo. Filipos chapter 2, verse 13 and 14, tingnan natin. Filipos chapter 2, verse 13 and 14. Kung nandyan na po, babasahin natin ang sabay. 3, 2, 1. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbulong-bulong at pagtatalo. Yung sumusunod at hindi nagko-complain, sila yung nakakapanatili sa church. Sila yung lumalago, nagbubunga. Sila yung laging handa. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 9 sa ating main verse, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mula nang tayo naligtas, wala na tayo doon sa pagkagalit ng Diyos. Hindi na tayo uhukuman sa impyerno, pero may disiplina bilang mga anak niya. Kaya bilang mga anak ng Diyos at kawal ng Diyos, nasasabik dapat tayo sa muli niyang pagbabalik. Maging mapagbantay, magpakatino. Ang dyablo ng inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal, humahanap ng malalapa. Kaya yung isang Kristiyanong nananatili sa church, mas malayo siya doon sa kapahamakan. Tayo mga naligtas, target ng diablong lapain. Para mapabagsak ng diablo, ang isang Kristiyano, ang isang iglesia, tinatarget niya higit lalo yung mga leader. Kaya sa 3 bagay tayo ipinag-iingat. Pagnanasa ng mga mata ng laman, pagmamataas. Lagi nating tignan yung ating mga sarili. Sa 3 bagay na yan. Okay? Kung mahina ka sa pera, papakitaan ka ng diablo ng napakaraming pera para mahulog ka dito. Kung mahina ka sa babae, bibigyan ka niya ng mga maragandang babae sa harapan mo para mahulog ka dito. At maging ang puso mo sa pagmamataas, gagamitin ito para pabagsakin ka. Ito yung layunin ni Satan. Paano mo i-describe si Satan in one word? Paano? Anong salita? Pride. Pagmamataas. Okay? Kaya dapat binabantayan natin yung ating mga sarili sa 3 uring bagay na ito. Okay? Sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 10, tingnan natin. Balik tayo sa ating main verse. Sa last 2 verse, unang Thessalonica, chapter 5, verse 10 and 11. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. O namatay dahil sa atin, upang tayo'y maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at pagtibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Napakalapit na po. Yung sign na binigay sa atin ay talagang mabilis na nangyayari sa panahon natin. Naranasan natin yung mga salot sa panahon, yung mapagdaigdigang salot
pandemic, hindi pa po ito tapos at lalala pa po ito ng lalala. Yung malalakas na lindol, hindi natin may kakaila. Nangyayari na po ito. At yung darating na digmaan, handa na po yung bawat bansa. Naririnig niyo po ba yung araw-araw na balita sa dyaryo, television? Nakahanda na silang lahat. Trigger na lang. Pag nag-trigger ito, simula na po. Pero tayo mga ligtas, hindi dapat tayo mabahala. Okay? Ipinagpauna na sa atin ng Panginoong Hesus. Doon sa Marcos chapter 13, verse 7. Sinabi dito, subalit kapag narinig niyo mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan, huwag kayong mabahala. Ang mga bagay na ito'y dapat mangyari, ngunit hindi pa yon ang wakas. Huwag tayong mabahala para sa ating sarili. Ano man ang mangyari, doon po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po sa ating main verse, sa verse 10, namatay na siya dahil sa atin. Tinubos na tayo mula sa kasalanan, nadaig niya na ang sanlibutan. Wala nang impyerno para sa isang ligtas. Buhay man o patay, mabubuhay tayong kasama niya. Meron tayong pag-ahasang maluwalhating inilagay sa ating mga puso. Kaya sa Romans chapter 14 verse 8, kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung mamatay tayo sa Panginoon, tayo'y mamamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaya sinasabi sa verse 11, dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa, pagtibayan ng isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Gaya ng ating laging ginagawa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon gaya ng pag-uugali ng iba. Yung panalangin, dapat itong madalas sa atin. Okay? Yung fellowship, dito natin iginugugol yung maraming oras natin kaysa sa sanlibutan. At kung stable ang tatlong ito, magbubunga ito ng good evangelism, kaligtasan. Sa pamagitan nito, nalulugod ang Diyos, napapalakas natin ang isa't isa habang inaantay natin na may pananabik sa ating mga puso yung kanyang pagbabalik. So this morning, we learn about yung paghahanda. Okay? Huwag tayong makapagpakampante bilang mga Kristiyano. Nasa mga pintuan na, sinabi ng Biblia. Ano yung dapat nating paghandaan? Una, yung ating kaligtasan. Salvation of family. Okay? Saan tayo dapat abutan ng Panginoon? Dito sa iglesia. Nakakabit sa puno. Ito yung katawan ni Jesus. At bilang isang naligtas, dapat lagi tayong handa, gising sa ating buhay Kristiyano na hiwalay sa sanlibutan. At bilang isang kawal ni Kristo, nag-aantay tayo sa kanyang muling pagdating, dapat matino, sumunod, na may kapakumbabaan sa ating mga puso sa loob ng iglesia. Kaya nga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At ang sino mang may ganitong pag-asa sa kanya, ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Unang 1, chapter 3, verse 1, 2, and 3. Kaya sa Amos, chapter 4, verse 12, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Manalangin na po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa amin na sa pamamagitan ng pag-aaral ngayong umaga ay natutunan namin kung ano ang dapat naming isaalang-alang sa aming buhay Kristiyano bilang paghahanda sa iyong muling pagbabalik. Nakikita po namin Panginoon na mabilis nangyayari ang mga huling tanda ng panahon. Subalit Panginoon, nalalaman mo na mayroon pang mga mahal sa buhay na hindi pa po ligtas. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas. Bigyan niyo kami ng karunungan na maihayag namin at mabuksan ang pintuan ng Ebanghelyo para sa aming mga mahal sa buhay. Sa gaganaping Bible Seminar na magsisimula bukas, kayo po ang kumilos, Panginoon. Gamitin niyo ang bawat isa bilang mabuting kasangkapan sa banal na gawaing ito. At naway tanggalin niyo ang lahat ng mga hadlang sa harapan ng mga aming nalapitan at naimbitahan. Sa iyo lang po kami lubos na magtitiwala at umaasa. Ito pong aming dalangin at hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat po.